Ito ang Anti-Gravity A1. At ito naman ang DJI Avata 360. Dalawang 360-degree drone, parehas maganda pero alin ang dapat mong piliin? Halos 2 buwan ko na din ginagamit ang Anti-Gravity A1, so kahit paano alam ko na yung mga pasikot-sikot sa kanya. Ito din ang unang beses na gumawa ng drone ang Anti-Gravity at in partnership with Insta360 nakagawa sila ng 360 drone. Pero ngayong taon naglabas ng sariling 360 drone ang DJI, ang Avata 360. Well, alam natin matagal na sa larangan ng drone ang DJI, pero ito ang unang beses na gagawa sila ng 360-degree lens sa isang drone. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin yung mga physical appearances at portability ng dalawa. Ang Anti-Gravity A1 ay may foldable design na may timbang na 249 grams kapag nakasalpak ang standard battery. Kaya ganoon na lang siya compact. Ngayon, kung gusto mo salpakan ng high capacity battery, lalagpas siya sa 249 grams pero hahaba naman ang flight time mo. Whereas sa Avata 360 ay naka-whoop style drone. Ibig sabihin, meron siyang prop guards para maprotektahan ang mga propellers at hindi siya natitiklop kaya sana natin na medyo malaki siya kumain ng space sa mga bag natin. Ngayon, kung pagtatabi natin ng dalawa, malaki pagkakaiba ng portability nila. I mean, tignan nyo naman kung gano'ng kalaki yung DJI. Medyo awkward dalhin lalo na kapag wala yung sarili niyang dedicated bag. Whereas sa Anti-Gravity, madali siyang ilagay sa case at dalhin kung saan-saan. Pero dahil sa built-in prop guards ng Avata, meron kang peace of mind kung sakaling may mga matatamaan kang mga obstacle. Sa A1 naman, kailangan mong bilhin yung prop guards ng hiwalay. Ang Avata 360 ay may timbang na 450 grams. Mas mabigat at legally subject sa mga mas strictong rules and regulations. Mas sitayin sa pagpapalipad lalo na kung dadalhin mo sa iba't ibang lugar o bansa. Hindi katulad ng A1 na sub 250 grams, kaya wala ka masyado intindihan. Alam nyo, sobrang galing ng pagkakagawa ng dalawa para makagawa ng 360 stitching. Kapag sisimulan nyo palang paliparin ng Avata, ganito ang itsura niya. Then once na nasa ere na, iikot tong part na to, ayan. Ganito na magiging itsura niya sa taas. Habang sa A1, ginamitan nila ng fixed dual lens design na may mga cute na paa while descending para maprotektahan ang mga lens sa ilalim. Kung sakali naman na magasgasan ang lens ng dalawa, no worries kasi replaceable yung mga lenses nila. Kaya mo kahit ikaw mismo ang magpalit. Para sa akin, malaking bagay yon kasi hindi mo na kailangan ipadala pa kung saan-saan para lang ipaayos yung mga lens mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang flight experience at controls ng dalawa. Sa Anti-Gravity, meron kayong motion controller. Ganito ang itsura niya. Point nyo lang kung saan nyo gusto at doon pupunta ang drone. May option ka kung gusto mo ng free motion mode. Kung sakaling nagsisimula ka pa lang, pwede to. O FPV mode na personally mas madalas kong gamitin. Kaya habang pinapalipad mo ang A1, parang ikaw mismo yung lumilipad. Ewan kung ganun yung pakiramdam niya. Tapos, pwede ka tumingin sa paligid mo ng 360 degree. Sobrang nakakatuwa lang gamitin ang A1. Yun nga lang, wala pa silang option kung gusto nyo ng traditional dual stick controller sa ngayon. Kaya wala siyang reverse. Pero 360 camera naman to, so okay lang. Sa Avata naman, halos katulad lang din ng Anti-Gravity. Suotin yung goggles, gamitin yung motion controller, at gawin yung 360 head track na katulad sa A1. Isa sa mga advantage ng controller niya, pwede kayo umatras. So, abante, tapos atras. Abante, atras. Atras, abante. Pwede nyo din gamitan ng normal controller para sa mga mas technical na kuha. Isa lang din ang flight mode niya, yung FPV mode. Parehas din silang may tracking feature na kung saan pwede mong ilock yung subject. Makita yung framing box dyan sa screen mo at meron ka ng malupit na shot at drone na nasunod sa'yo. Pero automatic ang tracking sa A1. Pwede mo nang itago ang lens at motion controller. Habang sa DJI naman, kailangan pa din pagalawin habang nasunod sa'yo. Tsaka doble ingal lang din sa mga obstacles. Pagdating naman sa goggles, ito ang vision goggles ng Anti-Gravity A1. Man, sobrang ganda lang ng itsura niya. May mas magandang resolution na may 2560 by 2560. Para sa DJI goggles na may 1920 by 1080 lang. Ang A1 goggles ay may 90 degree view at 54 degree naman sa DJI goggles N3. Sa A1, meron siyang premium OLED screens at external displays para sa native 360 degree drone viewing. Kaya kung sakaling nagpapalipad ka at may mga tao sa paligid mo, pwede din nilang makita sa labas na screen mo yung nakikita ng drone. Mas magaan din ang A1 goggles na may 340 grams, habang 536 grams naman sa goggles N3 at 470 grams naman sa goggles 3. Dahil na rin yan sa built-in battery ng goggles 3 at ng goggles N3. Kasi dito sa A1 Vision goggles, wala yung battery niya. Aminin ko, medyo may mga oras na hassle lang yung pagsuot, no? Kasi unang-una, kailangan mo ng lanyard at battery. So, ikakabit mo siya ng ganito. Lalagay mo sa leeg mo. Susot mo yung goggles. Tapos, kakabit yung cable connected sa battery at sa goggles.
So, ganito yung setup niya kapag nagpapalipad kayo. Whereas sa goggles entry, ito lang yun. Susot mo lang. Hihigpitan mo yung likod. Yun na, okay na. Pero overall, kung gusto mo ng mas solid na pakiramdam habang nagpapalipad, para sa akin, A1 goggles, no doubt. Pwede mo din i-record ang boses mo directly via built-in mic sa A1 goggles para sa mga behind-the-scenes content. At meron na ding voice command katulad ng salitang take off o start recording nang hindi ka na pumipindot sa button. Guys, sakay kayo sa 1000cc na Dragon ko. Uy, ganda ng view, man. Uwi na ako, guys. Balik na ako na Cavite. Meron din siyang flight simulator sa goggles kung first time mo magpapalipad ng drone at medyo natatakot ka pa. Dito pwede ka makapag-practice at ma-boost yung confidence mo bago masubukan sa totoong buhay. Pagdating naman sa range and connections, on paper ang Avata ay kayang lumayo ng 20 kilometers habang 10 kilometer naman sa E1. Pero aminin na natin, hindi mo talaga mamax out yung ganong klaseng range kasi kailangan mo pa rin ng sapat na battery life para bumalik yung drone. Pero alam nyo, isa sa mga importante dito yung connection nyo sa mga obstacles eh. Yung connection mo sa drone kung may puno, may bahay, may bundok, may bato. May mga beses lang akong na-experience sa A1 na kapag nawawala yung drone sa line of sight ko, nawawala yung connection ko. Sa Avata naman, hindi ganun kadalas kumpara sa A1. Patagal na ng DJI sa paggawa ng drone. Mukhang alam na nila yung pasikot-sikot. Pagdating naman sa battery life ng dalawa, ayon sa DJI, kayang tumagal ng Avata ng 23 minutes at 24 minutes naman sa E1 kung gagamitin mo yung standard battery. Pero 39 minutes naman sa high capacity battery. Pero nung sinubukan ko ang dalawa, halos 15 minutes lang ang tinagal ng Avata. Siguro kasi may kabigatan siya, tsaka less aero yung frame niya. Sa E1 naman, halos 20 minutes din yung tinagal ng battery. So pagdating sa battery life, mukhang dito ako sa anti-gravity. Parehas din silang may 360 obstacle avoidance. Sa Avata, meron siyang forward-facing LiDAR camera. Whereas sa E1, meron siyang normal camera para sa 360 obstacle avoidance. Kaya kahit medyo madilim na ang paligid, kakayanin pa rin ng Avata na ma-pick up yung mga nasa paligid niya. Pagdating naman sa camera quality ng dalawa. Sa A1, meron tong max resolution na 8K 30fps in 8-bit color. Habang sa Avata naman, ay may max reso na 8K 60fps in 10-bit color. Kaya di naman mag 60 fps ng A1 pero sa 5.2K reso. Malalaman nyo ba sa dalawa kung alin ang Avata at ang A1? Side by side kung akong tatanungin nyo, mahirap sa dalawa kung alin ang mas maganda. Hindi rin sila nagkakalayo eh. Pero pagdating sa Avata, meron tong D-Log M na pwede kang mag-shoot ng flat profile para sa color grading. Habang sa A1 naman, wala siya nun. Also, kung gusto mo mag-single lens mode, pwede mong gawin dito sa Avata. Photo specs ng dalawa. Sa A1, meron tong 55 megapixel at 120 megapixel naman sa Avata. Meron ding time-lapse ang dalawa na kailan lang din dinagdag sa anti-gravity. Pagdating naman sa post-production, parehas silang kailangan mong pagtuunan ng oras. Hindi katulad ng ibang camera na kapag ka-shoot mo, yun na yun. Dito hindi. Kailangan mo pa i-reframe o ituto kung saan mo gusto ang footage. Pero pagdating dito, mas user-friendly para sa akin ng anti-gravity. Meron silang sariling anti-gravity studio or app kumpara sa DJI na parehas na app katulad kapag nag-edit ka sa Osmo 360. Isa pa sa nagustuhan ko sa anti-gravity app, meron siyang simpleng feature kung gusto mo itutok sa harap yung footage, sa likod, o sa gilid, kumpara sa DJI na kailangan mong gawin manually. Okay, eto na. Pagdating sa presyo ng dalawa. Ibabase lang natin yung presyo sa halos pares na bundle ng dalawa kasi iba-iba to eh. Para sa Anti-Gravity E1 na Explorer bundle, syempre isang drone, motion controller, vision goggles, tatlong battery, charging hub at sama mo na din yung sling bag. Mabibili mo for 97,900 pesos. Para naman sa DJI Avata 360 Motion Fly More Combo, syempre isang drone, isang RC Motion 3, yung goggles entry, tatlong flight battery, spare na mga propellers at itong shoulder bag. Mabibili nyo ngayon for 47,890 pesos. Mas malang A1. Mga nakikita ko rason dito, kasi highly specialized ang A1. I mean,
foldable yung drone na may 249 grams lang. Ayan, sure niya kapag nakatiklop na. Ganito lang kaliit. At isang malaking rason ay ang premium vision goggles nila. Mas advanced para dito sa DJI. So, ang tanong, alin ang pipiliin mo sa dami ng info na binato natin dito sa video na to? Ang Anti-Gravity E1 o DJI Avata 360? Parehas na sobrang fine ng dalawang drone na to. Sobrang gaganda ng mga specs. Ngayon, kung mabusisi ka kung ano ang kakalabasan ng footage mo. May 10-bit color at may lag color profile. Ayaw mo masyadong gumastos. Dito ka sa Avata. Yun nga lang, hindi mo siya masyadong mabibit-bit kung saan-saan dahil bulky siya. Ayan. Also yung timbang niya. Alam naman natin pagdating sa mga drone, importante yung mga timbang ng mga ganito eh. Depende na rin sa rules and regulation ng mga pupuntahan nyo. So kung dito lang naman kayo kapalipad, eh okay na yung timbang niya. Maliit ang battery life at medyo may kahirapan siyang ayusin sa post-production. Pero kung gusto mo talaga maramdaman o ma-experience yung talagang immersive feeling habang nagpapalipad, casual shots, portable at may budget ka naman, dude, dito ka sa Anti-Gravity. So that's it for our comparison. Kung kayo ang tatanungin mga cutie pies, ano mas pipiliin nyo? Itong Anti-Gravity E1 o ang DJI Avata 360? Let me know in the comment section down below. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya guys, see you po sa next content.